At nagtapos po tayo doon sa challenge, sa hamon na nagsasabing kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. At ngayong gabi po mga kapatid, para po sa pagtatapos po ng chapter 24 na ito, na kung saan ay patungkol po sa second coming ng ating Panginoon. Ito pong verses 45 hanggang 51. Ito naman po ang mga dapat na gagawin ng mga mananampalataya bilang paghahanda sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba ay nakahanda na? Masasabi mo ba sa iyong sarili na handa na ako? Anytime na dumating ang Panginoong Jesucristo ay nakahanda na ako. In fact, kahit hindi pa dumating yun, dapat ihanda po natin ang ating sarili. Amen? Dahil maging ang ating buhay sa mundong ito, ay hindi rin po natin alam kung hanggang kailan ito magtatapos sa mundong ibabaw. Kaya maliban po sa ating paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dapat din po nating paghandaan ang araw na tayo po ay kukunin ng ating Panginoon. At hindi po takot at pangamba ang atin pong dapat na mararamdaman. Dapat ang atin pong mararamdaman ay yung pag-asa. Pag-asa, dahil alam natin na meron po tayong buhay na walang hanggan pagdating po doon sa langit. Amen? Bakit? Dahil pinaghandaan po natin hindi lamang yung second coming ng ating Panginoon, but yung ating pong buhay, yung huling buhay na, yung huling ihiningan natin sa mundo ito. Ang talatang ito ay isa pong talinghaga na pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa dalawang uri ng tagapaglingkod or dalawang alipin na kung saan po ay binibigyan diin ng mensaheng ito yung kahalagahan ng katapatan at kahandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po natin makikita na yung tapat at matalinong alipin ay ginantimpalaan ng ating Panginoon. Ginantimpalaan siya ng otoridad. Habang ang masamang alipin naniniwala na ang kanyang Panginoon ay maantala ang kanyang pagbabalik. Ano po ang ginawa ng masamang alipin na ito? Siya po ay naharap sa matinding kaparusahan. Dahil wala siyang ibang ginawa kundi magpasaya o pasasa sa kanyang buhay, nagsasaya siya para sa kanyang sarili, at the same time ay inaabuso niya ang iba. Kaya yung mensahe po ngayong gabi mga kapatid ay isang panawagan sa bawat isa sa atin na mabuhay tayo sa isang estado ng kahandaan. Sa isang estado ng kahandaan na iniisip lahat ng mga responsibilidad sa buhay na parang ang Panginoon ay maaaring bumalik anumang oras. Sino nga ba ang tapat na lingkod at ang hindi tapat na lingkod? Ano ang kanilang mga gantimpala na maaaring o ano ang gantimpala na maaaring tatanggapin ng tapat na lingkod at ano naman ang maaaring tatanggapin ng isang masamang alipin? Sabi po dito sa verse 45, ang sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang alipin iyon kapag tinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon.
sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian. So makikita po natin dito, sa tapat at magalinong alipin, yung kanya pong pag-uugali. Ang lingkod na ito ay napaka-responsable, matalino, at nakatuon sa kanyang mga tungkulin. Sa paniniwala niya na anumang oras ay maaaring dumating ang kanyang Panginoon. Dapat niyang pinaglilingkuran ng kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang lahat ng bagay ay nasa mabuti na kalagayan. Tapat at matalino. Masasabi po natin dito, yung kanya pong perfectong pagsunod sa kanyang Panginoon. At pinagkakatiwalaan siya ng kanyang Panginoon at maingat naman niyang ginagawa ang lahat. Ginagawa niya ang mga bagay na maingat at ginagamit niya ang kanyang katalinuhan, ang kanyang karunungan. Ibig sabihin, natatakot siya magkamali. Natatakot siya gawin ang isang bagay kapag hindi niya ito pinag-iisipan ang gusto, dahil maaari siyang magkamali. Makikita din po natin na itong tapat at matalinong alipin na ito ay marunong siya at magaling siya pagdating sa pangangasiwa. Ang lingkod na ito ay pinagkatiwala sa kanya ang sambahayan ng kanyang Panginoon. At makikita din po natin dito na dahil siya po ay pinagkatiwalaan ng sambahayan, ay ginagamit niya yung kayamanan ng kanyang Panginoon. Lahat ng resources, no? Oras, talento, kayamanan, ginagamit niya ang mga ito para pangalagaan ang iba at isulong yung interes ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon, at hindi po para sa kanyang sarili. Nagpupuyat din siya sa paghahanda o bilang bahagi ng kanyang paghahanda. In fact, ito pong talinghaga na ito ay isang babala na maging handa para sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil hindi alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Ito po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng paalala at panghihikayat na patuloy tayong maging handa anumang oras sa halip na kasiyahan ang maaari natin gawin. Ang matalino at tapat na alipin din na ito ay makikita natin na siya po ay handang maglingkod para sa iba. Katulad po ng pagpapakain sa kanila sa buong sambahayan. Siya po ay nagsisilbing kamay at paa ng kanyang Panginoon. Tayo rin po, bilang mga Kristiyano, bahagi po ng ating paghahanda ay yung maglingkod din po tayo sa iba. Paglingkuran natin ang ibang tao, tayo po ay magsilbing mga kamay at paa ng ating Panginoong Jesucristo. Magsilbing mga kamay doon sa mga tao walang kakayanan na magtrabaho. Magsilbing
mga paano sa mga taong hindi makalakad. At dahil dito, ang tapat na lingkod na ito ay nakatanggap siya ng gantimpala. Sinasabi po dito na kapag ang Panginoon ay bumalik at natagpuan ng alipin na gumagawa ng tapat, ang alipin ay gagantimpalaan ng malaking pananagutan. Sabi nga, kung ikaw ay pinagkakatiwalaan ni Lord sa mas maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka din ng Diyos sa mas malaki. Amen? Kaya kung ano man ang ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon ngayon, maliit man yan na bagay, gawin po natin ito na may katapatan. Amen? Gawin po natin na may katapatan at asahan mo na meron pong gantimpala ang ibibigay sa iyo ang ating Panginoon. Ano naman ang pag-uugali ng masamang lingkod na ito? Ang lingkod na ito, itong masamang alipin, ay nagiging tiwali at mapagsilbi sa sarili. No? Dahil ang kanyang nasa isip, hindi naman agad yan babalik. Ano? Hindi naman yan agad babalik. Kaya, ano ang ginawa po ng alipin na ito? Nagsimula siyang abusuhin ang kanyang otoridad. Binubugbog niya yung kanyang mga kapwa lingkod. Nagpapakasawa siya sa mga makamundong kasiyahan, pagkain, inumin, kasama ng mga lasinggo, sabi po ng talata na binasa natin kanina. At dahil ito ang kanyang masamang gawain, natural, magbubunga din po ito ng masama para sa kanya. Ang Panginoon ay bumalik ng hindi inaasahan at pinarusahan itong masamang alipin. At ano po ang sinabi dito ng Bible? Ano po ang sinabi ng talata rito? Ang sabi rito, babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at oras na hindi niya alam, buong higpit siyang parurusahan ng Panginoon. At isasama siya sa mga mapagpaibabaw, doon tataki siya at magngangalit ang kanyang ngipin. So ito po ang kaparusahan na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. The same thing, kapag ang tao po ay matagpuan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na kung saan ay mayroong pag-abuso at pawang ang kanyang sarili lamang, ang kanyang pinaglilingkuran o self-serving, ang kanyang interest lamang, ang kanyang lamang ninanais, ay kaparusahan ang kanyang mararanasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sinasabi po dito na buong higpit na parurusahan, ito po yung panahon na kung saan dadalhin ang mga taong masasama, hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, doon po sa dagat-dagatang apoy. Kaya dapat ang mga mananampalataya ay maging handa sa pagbabalik ni Kristo, sapagkat siya ay maaaring dumating anumang oras. Amen po ba? At katulad po na sinabi ko kanina, hindi lamang po yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus ang maaari po natin babantayan at paghahandaan. Dahil hindi po natin alam kung kailan po tayo mabubuhay sa mundong ito, dapat din po yun ang ating pinaghahandaan. Ano?
Baka isipin ninyo na matagal pa namang dumating si Jesus. Saka na lang ako magsusoul winning. Saka na lang ako mag-Bible study. Saka na lang ako gagawa ng mga bagay para sa kaharian ng Diyos. Sa ngayon ay petiks-petiks muna. No? Tama na muna yung sarili ko naman muna ang iisipin ko. But church, maring hindi na natin abutin pa yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero dapat din po natin paghandaan ang ating kamatayan. Amen? Ang ating kamatayan. Habang pinag-aaralan ko po yung dead or alive, no? Yung tema po ng o yung topic ng mga kabataan sa Sunday. Very related siya dito po sa ating pong tinatalakay ngayon. Very related. Lalo na po yung Pahayag chapter 3 verse 1. Yung church po ng Sardis. Yung mga Kristiyano po doon ay hindi sila nakakaranas ng persecution. Maayos ang kanilang pamumuhay. Meron sila ng lahat. Pero kaya pala hindi sila pinipersecute ng mga hindi Kristiyano ay dahil nakikiayon sila sa takbo ng sanlibutan. Para hindi sila i-persecute. Yan po yung kasabihan, if you can beat them, join them. Para hindi sila i-persecute, para hindi sila makaranas ng maraming problema, ay umaayon sila sa kung ano ang takbo ng kapaligiran. Kaya yung buhay po nila ay, sabi ng Panginoong Jesus, yung buhay nila, physically, yes, buhay, mabunga, mayaman, sagana, pero patay ang kanilang espiritu. They are spiritually dead. The same thing ang mensahe po ngayong gabi para sa atin. Manatili po tayo tapat sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Gawin po natin ito ng may katapatan at may katalinuhan. Upang malaman po natin at makita po natin kung ano ang nais na ipagawa sa atin ang ating Panginoon. Pangasiwang mabuti ang pinagkatiwala ng Diyos. Lahat ng mga Kristiyano ay tinuturing ng mga lingkod na pinagkakatiwalaan ng mga responsibilidad at mga kaloob na gagamitin para sa kaharian ni Kristo. Kung ano man ang responsibilidad mo ngayon, kung ano man ang talento na meron ka ngayon, gamitin mo yan para parangalan ng Diyos. Amen? Para ipakilala si Kristo kung sino siya sa buhay mo. Tayo po ay hinihikayat na maging tapat na tagapangasiwa sa lahat ng aspeto ng buhay. Personal man, professional, sa trabaho o ministry, relasyon, sa pamilya natin, kaibigan, kapitbahay. Ito po mga ito ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Gawin po natin ito, pangasiwaan ito ng mabuti dahil lahat po ng yan ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At ayaw po natin na humantong sa matinding kaparusahan. Amen po ba? Amen. Ayaw natin na maparusahan tayo na katulad po ng masamang alipin na ito. Ang matinding kaparusahan para sa masamang alipin ay paglalarawan po ng huling paghatol para sa mga hindi po tunay na mananampalataya.
ay makatarungang kapasyahan ng Diyos at pangwakas na kahihinatnan ng tao para sa kanilang masamang aksyon. Church, tayo po ay parurusahan ng Diyos ayon o base sa ating pong ginagawa dito sa mundo. At isang mapait na kahihinatnan ng isang tao, mali ang pagkaunawa at dahil sa kanyang pagtanggi sa biyaya ng Panginoon. At dahil tayo mga mananampalataya ay siyang nakaunawa, nakakaalam patungkol sa wakas ng mundong ito o sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Paghandaan natin ito at maging tapat tayo sa ating Panginoon hanggang sa Kanya